Bayan ang Kuya Ed. Ito po ay isang malaking panawagan kung inyo pong mauunawaan at maiintindihan. Ang bansa po ngayon ay unti-unti na pong pamumunuan ng mga oligarch. Dahil base sa bumabiral ngayon ay temporary after ng kung ano, military ba yan o transition na tinatawag nila, based sa kung ano ang plano nila, ay si Ramon ang gusto nilang maging pangulo. At sang-ayon po dito ang mga bilyonaryo. So klaro, klaro, dominantly ang Pilipinas ngayon ang gustong magkontrol ay ang sinasabi namin sa una pa, ang mga drug-related or mga drug-involved syndicate at mga oligarko. Ang mga oligarko, ito na po ang katotohanan. Marcos out, Ramon ang in. Ang may-ari o ang CEO, boss eyed as the caretaker in military. Bakit reset? Military? Baset? Reset? Anong mga palabas ito? Bayan, magising po kayo. Kung kayo po ay patanga-tanga, tanga na talaga kayo. Hindi ninyo alam na ang maniubrang ito ay maniubra ng mga oligarko. Lumabas na po ang tunay na anino. Alam ko, mapapalagay ang buhay ko sa hindi maganda nito. Dahil mismong ang pagtutugma-tugma ng pag-aaral kung sino ang may pamunuan at namumuno ng ganitong sistema sa ating bansa, patunay lamang na ang mga oligarko. Ito na po ang kanilang political maneuver para ma-take over ang Pilipinas. Mag-ingat po kayo. Pag-aralan nyo pong maigi ang sistemang ito. Ito po ay hindi po sinasabi nating paninira ang bansa sa pamunuan ng adik, kurap at tanga. Ito ang resulta. Marcos out, Ramon ang in. San Miguel Corporation boss ay as caretaker. Bakit kailangan ang caretaker? Meron naman tayong ipatutupad na batas. Meron tayong vice presidente base sa konstitusyon. Bakit ganito? And then, in a military, bakit reset? Ito po ay klaro. We are now doomed. Kung ako po ang papipiliin nyo, mas gusto ko po magkagera na lang. Dahil mawawala ang kanilang persahang pamumuno legally sa ating bansa. Kesa ang mga putang inang mga oligarko. Ito na po ang totoo sa una pa. 2022 pa lang. Putang ina, ang mga oligarko na ang nagmamaniubra sa Marcos administration. Bayan, magising po kayo. Bayan, putang ina bayan, dumilat ang mata ninyo. Ito po ay klarong pagmamaniubra. Klarong pagmamaniubra. Sa totoo lamang po, mag-isip-isip po kayo kung ano man po ang laman ng inyong isipan. Marcos out, Ramon ang in. San Miguel Corporation, boss ay as caretaker. Ang bansa po ay hindi po kailangan ng caretaker dahil meron po tayong pangalawang pangulo. In a military, bakit reset? Why? Why and why? Bayan, mag-ingat po tayo. Sinasalaulan na po tayo ng Marcos administration na to at yung tunay na nagkokontrol sa puppet ng mga oligarch.
Pangulong Marcos ang courtesy resignation o ang voluntary resignation ni Lucas Bersamin. Subalit, yun pala ay hindi. At malinaw na tinanggal si Lucas Bersamin na kapag naiipit ang gobyernong Marcos, ito po ay gumagamit ng taktikang scapegoat defense mechanism. Ipapaling at ituturo nila ang kasalanan ni Marcos at krimen at katarantaduhan sa kung sino ang pwedeng gamitin. Sabi ni Ping Lacson, malamang ay pwedeng ginamit lamang ang pangalan ni Marcos Jr. bilang presidente upang magsagawa ng mga operations behind his back. Sinong maniniwala doon? Na parang pinapalabas ni Ping Lacson, inosente si Marcos sa lahat ng ginawa nila Bersamin, nila Pangandaman, nila Romualdez. At ito ay pinalusutan siya, kaya dapat ang managot yung nagpalusot, hindi si Marcos. Yan po ang isa sa pinaka-tarantadong statement o pahayag na nagawa ni Ping Lacson. Ang lokohin niya, hindi lamang ang sarili niya, kundi pati ang taong bayan. Lulukuhin pa niya. Malinaw po na hindi gagawa ng anumang hakbang si Lucas Bersamin bilang Executive Secretary at si Mina Pangandaman nang hindi nalalaman ni Marcos Jr. sapagkat they are directly reporting to the President. At kung may ginawa silang insertions, may ginawa silang palusot, hindi pwedeng hindi alam nila Romualdez also. Ito po ang tumutugma na kalagayan sa kung ano ang ipinahayag na kwento ni Saldico. Na ang kwento talaga, si Marcos, inuutusan niya si Bersamin at itong si Pangandaman na mag-operate. At si Pangandaman bilang isa sa mga haligi ng sindikato ni Romualdez at Marcos, sila ang nagbibigay ng instruksyon kay Saldico kung papaano gawin ang pagkatay at pagsindikato sa budget. Mas kapanipaniwala po yun kasi yan ang kwento na may tinatawag na authoritative significance. Kaya hindi po pwede na dumiskarte si Pangandaman ng ganong kalaki 100 billion pesos na insertions at ganon din si Bersamin nang hindi nanggagaling kay Marcos dahil bubukol po yun. At naipakita ni Ginoong Saldico na mayroon ngang record kung papaano pinalusot mula doon sa original National Expenditures Program or NEP, lumusot po ang insertions dahil upon instructions of the President, pina-execute ni Mina Pangandaman at ni Bersamin. Kasi hindi naman pwede na gumalaw si Adrian Bersamin nang hindi alam ng uncle niya o ng tito niya Lucas Bersamin na may operations na pinapagawa si Marcos Jr. Hindi rin pwede na hindi po malalaman ni Bunuan sapagkat doon ilalagak ni Marcos ang 100 billion pesos na kanyang ipapasok bilang palusot na mga pundo sa kunwa-kunwari ang proyekto. At ang magiging parking area, DPWH ang gusto niya. Kasi nga infra at karamihan ghost projects po ito. So hindi pwede na si Bersamin at si Pangandaman mag-operate na i-bypass si Marcos at ididirekta nila kay Bunuan. As if ang sindikato, si Pangandaman, si Bersamin, mga tauhan nila, si Bunuan, at walang alam si Marcos. Iyan ang kulukoy na tsorya ni Ping Lacson at yan din ang kulukoy na pahayag na gustong linyahan ng naratibo ng kwento ng chismosang si Claire Castro.